naisipang lagyan ng tatlong klaseng cheese, yung mga bibingka. So how did you start taking this very twist sa bibingka? Yes. Ayan, so actually kasi, ang product namin is cookies. Oo. So most of the cookie seller is ang common flavors na is chocolate chip, Biscoff. So kami, nag-come up kami sa idea na ano yung magi-stand out sa amin sa crowd. So we decided to create unique flavors and one of those is yung triple cheese bibingka. Bibingka cookie since mostly ng Pinoy is mahilig sa cheese. Oo, so hindi siya bibingka. Yes. Cookie siya, pero bibingka ang flavor niya, ang flavor profile niya. Yes. Ayun, yun. interesting. Kinaklaro natin yan, ha? Kinaklaro ko lang, ha? Kinaklaro ko yan kanina, eh. O, yan. Kaya klarong-klaro na. O, yun. So, cookie nga siya. Cookie, yes. Ayun, kain naman, di ba? Oo nga po. Parang dalawang dessert in one. Bibingka, tapos cookie. Yes. May cheese pa, Kuya May Tony. keso pa, tatlong klase keso. Okay, ang mga Kanay 25, pangalan pa lang para talaga sarap na tayo. Ano po ba ingredients itong triple cheese bibingka cookie natin? Ayan. Yay, So, show it kayo to us muna. po. Yeah. So, ang main ingredients natin for the triple cheese bibingka, syempre, yung mga cheese natin. So, meron tayong 3 kinds of cheese. Meron tayong cream cheese, which is ito yung nasa gitna ng cookie natin. And then, we have the sliced cheddar cheese. Ayun. And then, meron din tayong kesong puti. Okay, cheddar, kesong puti. Yeah. Yung pangatlong keso natin May ay cream cheese po. cream cheese. Yun yung triple cheese doon. Pero may very Pinoy kasi gusto ko na meron pa rin kesong puti. Yes, Diba? po. Siyempre, kailangan ilaban mo yung pasok mo yung ilaban ng kesong puti. Yes. Okay. Yes. And then, syempre, sa bibingka, hindi mawawala yung salted egg. Oo. Yes. And yung coconut. And then, yung coconut natin. Latik. Oo, yun yung kailangan. Ito yung coconut yung parang desiccated na siya, di ba? Yes, Yes, po. Kailangan, Yes, oo. Kasi maganda rin yan kasi yung spoilage nga naman, hindi malayo sa Yes. sa ano natin yun, di ba? Sa hinagap kasi desiccated siya. Okay, very good. Very good. Oh, let's do this. Paano ba? Paano ba natin gagawin to? Anong unang gagawin? So, yun. So, Ayun, step wear the by gloves step, pa. Yes. syempre, pag gagawa tayo ng dough natin, ito yung mga main ingredients natin. Okay, so, So, yung dry component muna. So, we have flour. Flour, ito. Yeah. Flour And tayo. then, we have, syempre, sugar. Okay, asukal. One of the main ingredients. Okay. White and brown White sugars, and brown. actually. Bakit Yeah. kailangan white and brown? It depends po naman yan sa mga ibang nagbe-bake. Pero Depende po syempre siya sa may kanya, preference may ng, kanya-kanyang technique tayo. Nagbe-bake kasi depende po sa sugar kung gaano natin siya kagusto. Kung crunchy ba, chewy, or ma-crumbs yung cookies So sa inyo, natin. kaya bakit natin ginawang white and brown? Yes, Para po yung- itong itlog na Topping pula po natin. for toppings po. yan. Okay, let's Yeah. do this. So, Go for it. Yeah. So, ang una po niyan is imimix natin lahat ng mga dry ingredients. Okay. So, Gawin na natin. actually, natin. i-ano na lang namin, i-explain na lang namin since, ano tayo So meron tayong Meron dito. tayo. Yes, Oo. Sige. Depende Go, Kat. depende po sa nagbe-bake if gusto nilang gumamit ng hand mixer or stand mixer. So first step po is paghahaluin natin lahat ng dry ingredients, which is yung flour, baking powder, baking soda, and salt po. And once But we have to show it para makita natin. Oh, sige, sige, game. Pakita natin kung paano ba I yan. can be the Ayan. assistant. Go, assistant Gia. Okay. Tanggal ko. Baka mali yung logo ko dito. Ayan. Yeah. Okay, so this is all the flour and baking powder po ba yung na-mention Yo. niyo? Do I put everything? Yes po. Ooh, okay. Itong ating mga serving nito, itong portion na to, ilang cookies ang magagawa? Ilang triple cheese bibingka ang magagawa nito? Because we have to really show them kasi yung mga Yes. gustong maging katulad niya, yung mga Yes, for po. negosyo ideas natin. ang per batch po ng isang set ng cookies is pwede po tayo makagawa ng 9 to 10 cookies. Depende po sa grams na gusto natin. So usually po, ang grams po na ginagamit natin is around 100 to 125 grams naman po. Okay. So Also, yan. all the sugar, the brown and the white sugar Yes po. for the right amount of texture po ba, no? The hardness and softness. Okay. Tama po. And then? Then, the next Then, dry ingredient. Then imimix po natin siya. Okay. Make sure po na naka-incorporate po lahat ng wet and dry ingredients. Okay.
Oh. So, kailangan po talagang refine yung pagka-mix ng dried first Yes before you po. put the Ayan. eggs and butter. Kailangan ipakita natin talaga, i-demonstrate natin. Kasi Demonstrate. syempre may nakikinig sa atin sa radyo. Para sa mga nakikinig sa radyo, ipinapakita na natin ngayon yung paghahalo ng mga dry ingredients para makagawa tayo ng triple cheese bibingka. Yung component na sinasabi natin magbibigay ng lasa ng bibingka, yun ay dahil nga dun meron tayong niyog, meron tayong itlog na maalat, di ba? Meron tayong keso, Yeah. hindi ba? Pero syempre, ang prinsipyo ng paggawa natin ng bibingka na ito, parang prinsipyo ng paggawa ng cookies. Mga nakikinig po sa atin. At inahalo na natin yung dry ingredients, nilagay na natin yung, ito, harina lamang, ano? Yes. Tapos Yes po, meron tayong white and brown sugar. Yes po. Okay. May butter pa. Next natin lalagay yung butter. Pag ganun. Itlog. Itlog then- po. Ayan. How, Ayun. how many eggs po for this serving po? For this serving po, dalawa pong eggs yung gagamitin okay. natin. But preference po ng nagbe-bake, if gusto niya pa pong mag-add or magbawas po ng cookies. Kasi kung mas madami pong egg or mas konti, doon po nagbabari if soft po yung dough natin. Okay. So, the more eggs, the harder or the softer po? No, meron yun, hindi siya, kailangan meron, it's an exact, science eh. Yes po. Kailangan talaga yung ingredient. So for this one, ilang flour yan? To make how about, siguro, ilang cookies ang kailangan nating ma-achieve? Dito po, 1.5 cups of flour. 1.5 cups ng flour. Yes Opo. po. And then for sugar naman po, 1/3 for white sugar Oo, and 1/3 1/3 cup. for brown sugar naman 1/3 po. cup ng brown yes sugar. po. And then sa Okay. ratio po na to, ang i-add natin is 2 eggs naman po. Okay, Okay. dalawang 2 whole Eggs. eggs. Yes okay. po. So- whole eggs, egg white Yes and yung po. yolk. Okay. Bali, ang next step naman po is kailangan i-mix po yung butter and yung egg naman. Okay. Okay. Ayan. So, sinoften na natin yung butter ng kaunti, no? Kaya kailangan dito kailangan frozen naman. Butter. So, ilalagay naman natin. Ito na nag-umpisa na tayo sa wet component nito ng Yes cookie naman. natin. Ayun. Okay. So, i-shortcut natin to, di ba? Dahil buhay life po tayo, ito paghahaluin na naman natin eventually. Yeah. Hindi ba? Ipa-fold in natin itong wet component to sa dry component once mahalo natin yung dry component. Yes. Maaari natin gamitin ng kamay. Siyempre, mano-mano, pwede rin namang meron tayong makina, di ba? Mixer. Yung mixer natin dyan, Yes. di ba? Ayun Pwede naman. naman. Then make sure po na naka-mix po yung egg natin, pero hindi po sobrang mix. Dahil kapag sobrang mix naman po, magke-create po tayo ng air doon sa ano natin. Okay. Grabe, no? It's very baking is very precise. Very Hindi lang po siya yung precise. tansya lang. Oo. So for those na, sa mga natatakam po sa mga inyong order, how can they get where and how much? Paano po? Opo. You can follow us sa social media accounts namin, Vola Confiserie, and pwede po kayo mag-place ng order doon. We have Facebook, Instagram, and TikTok account, and soon, may upcoming website na din po kami, www.volaconfiserie.com, where, of course, mas mapadali yung pag-order nila. So, ayun po. Once na... So, na-mix na natin yan, Opo. magiging dough na siya. Ito na yung Opo. magiging itsura. Ganito po yung kakalabasan Ayun. niya. Okay, so, ayan. So, ito na. so ito po yung natin, molded dough natin from the mix. So, after po natin mag-mold, Ilalagay niyo and na yung then- keso. So, Yes paano niyo po. nilagay? So, Sa gitna. pinrest yes, in niyo lang yung keso. pinrest lang po natin yung dough Cream cheese. sa gitna and then nilagay lang po natin yung cream cheese natin Cream doon. cheese, and then yung cheddar natin. And then afterwards, Ibe-bake ibe-bake po natin siya. Oh. So, pwede po natin siyang i-bake around 23 to 25 minutes ng 190 degrees po. Oo. Ayan. Oo. So, kapag naka-bake na po siya, ito po Ito yung na yung itsura niya. kakalabasan. Ito po yung kakalabasan Yes, niya. po. Ayun. Tadam! Then- And then, dito natin ilalagay sa ibabaw hanggat mainit pa yung cheddar, tama? Yes po. Tama. Ayun. Bali, ilalagay po Ito natin lumalat. yung So, cheddar cheese. ang gagawin po natin is ilalagay po natin yung cheddar cheese natin sa ibabaw. And then next is yung kesong puti natin. Ayan. So spread lang natin siya ng konti, no, para What a generous amount din po, Yes. no, for one piece ma-distribute of siya na Oo. maayos. Paano ang portioning? So, paano ang pricing natin dito pag sa mga gusto magkaroon ng ganitong negosyo? Pwede niyo po siyang
pwede nyo po siyang i-base kung ilang grams po ng cheese yung ilalagay natin. Then, advice lang po na yung total cost po ng per ingredients natin, pwede po natin siyang i-divide kung ilang cookies po yung nagagawa natin. Ayan po. Total cost divided by ilang. see. Tama. And then, syempre, ilalagay na natin yung ano natin, Yes. salted egg natin sa Merong ibabaw. keso, tapos syempre kesong puti, tapos yung salted egg natin. Yes. Ay, I love nagpapabibingka ron. And I also love, Kuya Tony Pet, how they made an American dessert And then, into a Filipino style. Oo. And then, Very syempre, Pinoy pa i-ano rin. din natin siya, ito-torch natin yung ibabaw para at Para least, magkaroon po siya ng konting... Kasi nga, inihaw sa uling eh. Yes. Yeah. Niluluto sa uling. So, para ma-melt din yung cheese natin and yung toppings natin. Ayun. Other toppings natin. Wow. Nice. Please do this with proper guidance at home, mga bata or mga teenagers na Magpatuloy, mahilig oo. At mag-bake. mga nanay, tatay natin ang dapat Yes. papatnubay dito. Ooh, that Yun. looks so good. Oo. And then, finishing touch naman po is lalagyan natin siya ng coconut sa iba. Pero syempre, kung wala tayong torch na ganito, pwedeng toaster lang, di ba? Yung oven Yes toaster po, lang. pwede naman. Pwede naman po siyang ganun. Ayun na, yun yung. Bibingka na nga siya! Good job! Sarap. Ano ba ba? Bukod dito sa ating triple cheese bibingka, ano pa yung ino-offer natin dito? Ayan. Aside from triple cheese bibingka, we have other 9 best-selling cookies. So, we have blueberry cheesecake, ube cheese cookie, our classic Voila chocolate chip, red velvet, matcha almond, campfire biscoff, New York cheesecake cookie, strawberry shortcake, and of course, triple chocolate chip cookie. Grabe. Amazing! Sulit na sulit. Ano pa hinihintay natin? Tikman mo na, Gia! Ay, syempre, Go for where it! should we start? Maraming salamat, Sir Mark at Miss Catherine, para sa inyong pagtuturo kung paano nga ba maluto at magawa itong triple cheese bibingka cookie! Yum. Na talaga namang level up sa sarap. Leveled up ang inyong bibingka eating experience kasi bibingka na nga, cookie pa siya. Hi! Sumalama sa Profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.